Hello Team Authentic all over the world! Nandito na po tayo ngayon sa Hiroshima, Japan. Bukod sa mapait nilang nakaraan, ano pa kaya yung pwede nating matutunan at madiscover sa lugar na ito? At syempre, bibigyan din namin kayo ng idea kung manggagaling kayo ng Fukuoka papunta rito via Shinkansen. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung KKday naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano bang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, good morning! Yes, we're saying goodbye na to Fukuoka. And now, pupunta naman tayo, of course, sa another first time namin. Pupunta tayo ng Hiroshima! Pero ito na. Siyempre kapag mga transfer, mga trains, namin yan prior to our arrival. So, nakapag-book na tayo online, pero ayun yung medyo mahirap. Kasi hindi namin alam kung paano siya i-claim. Kapag kasi nag-book kayo online, i-email kayo ng parang voucher. Nasaan yung voucher natin? And then, meron siyang QR code. Ayan. Meron siyang voucher. Ayan. And then, kailangan natin siya ipapalit ng physical ticket. Nag-try kami kahapon, dun sa may pinaka-machine, hindi doon nababasa yung QR code natin. So now, tignan natin kung saan natin siya pwede papalit, kung pwede ba siya mismo sa ticket counter or ticket booth, or i-check uli natin sa machine. Baka kami lang yung nagkamali. So tara, hanapin natin kung saan. Pumila na kami kanina sa isang ticket counter pero hindi daw doon. Hanapin daw natin yung malapit sa entrance ng Shinkansen. O, I guess, eto yun. So titignan natin kung sa ticket counter or dito ulit sa machine. Nagtanong na tayo guys. So ito daw. Dito nga daw sa pila na to. So kahapon, mali nga yung kinukuhanan namin ng ticket. So depende pala kung anong line. Ang nakuha kasi natin na pass ay yung Hiroshima Yamaguchi 5-day railway pass. So iba-iba pala siya. Ang haba ng pila. So guys, ayan. Papakita namin sa inyo pati mga pagkakamali namin. Pumila kami dito. So, hindi siya pwede. Hanapin nyo yung merong pang-scan ng passport. And then, para hindi na kayo talaga malito, magtanong na kayo, ipakita nyo mismo yung ticket ninyo or yung voucher ninyo. Para hindi na kayo pipila ng mahaba, tas hindi naman pala doon. Yung nakuha kasi natin, as in pang foreigner kasi siya, kaya kailangan natin i-scan yung passport. So, turuan naman din namin kayo kung paano pag-claim. Ito na guys. So, pili muna tayo ng language natin, English, tapos read QR code. Ito yung QR code natin. Pakita lang natin dito. Ayan. Tapos ito nalalabas na kung kailan. Lagay natin today. And then, confirm lang. Agree lang natin ang agree. Tapos ito na, iscan na natin yung passport. Ito yung lalagyan ng passport guys. Oh. So, ito yung passport. Ay, wag na pala ipakita. Ayan. I-scan lang nila yan. Tapos, pwede nang hugutin kapag ganyan. Ayan. Please, processing inquiry. Ayan. October 13 to 17. Kasi, 5 days yung kinuha natin. And then, tignan natin kung ano na ang next. Grabe, sobrang nakakalito siya guys. As in. Ayan. Ito na. O, ayan na, may lumabas ng ticket. Guys, ito na yung lumabas sa machine. So, titignan natin kasi wala naman dito nakalagay na QR code. Ang titignan natin kung ito na ba yung gagamitin nating papasok or kailangan pa rin natin siyang ipalit. Siyempre, magtanong na lang tayo para sure din yung info na may bibigay namin sa inyo. Tapos talagang nakalagay talaga dito, strictly for tourist lang siya. And then kapag dito nyo siya binili, 15,000 yen siya. So tara, magtanong na tayo. Guys, papasok na tayo. Itatry natin kung i-insert natin siya or kung ipapakita lang natin siya. Kasi walang QR code eh. Tara.
Pasensya naman na, first time mag-Shinkansen. Let's see kung papaano. Eto, tignan natin kung i-insert natin siya. Eto. Ay! Insert nga! Ang kaibahan lang nito guys, hindi nga pala to reserved seats ha. So kumbaga, wala tayong naka-reserve na upuan kung saan tayo. Tapos hahanap lang tayo dito kung anong oras yung mga biyahe. Pero usually naman, dire-diretso naman to. Guys, nakasakay na tayo ng Shinkansen. So hanapin nyo lang yung non-reserved seat. So naiiba yung number niya. Minsan 1 to 3, minsan 1 to 5. Komportable naman ang upuan niya. Pwede nyo siyang i-recline. Ayan. So makakapagpahinga tayo. Pati yung legroom niya guys, malaki rin, pwede tayong umunat. Hindi rin sila mahigpit kasi pwede kayong magbaon ng pagkain. Nawiwiwi, worry no more kasi meron naman silang CR and napaka-komportable naman. Basta marunong lang kayo mag-balance guys, ako kasi ang bilis. Ayan o, meron din yang flash. And then, pagdating naman sa mga dadaanan ng trains, grabe, magaganda rin siya. Makikita nyo, puro palayan, bundok, mga buildings. And then, lalo na yung malapit na sa may Hiroshima, makikita nyo na talaga na parang mga mas modern na rin talaga. And then, of course, siguraduhin ninyo na yung train ay bababa mismo sa Hiroshima or dadaan mismo sa Hiroshima kasi minsan merong train na nilalagpasan yung station. Kaya bago kayo sumakay, huwag na kayong mahiya kasi kami nagtatanong lang din kami. Magtanong kayo sa personnel doon kung dadaan sa station na bababaan ninyo. Nandito na kaagad tayo sa Hiroshima Station. Ayan. First time natin sumakay ng Shinkansen. Grabe, sobrang bilis. Nakakaaliw siya. And then, kasama nga pala dito sa pass na binili natin, unlimited na rin yung mga JR trains natin dito, buses, tapos yung ferry, and then, pati bicycle. Imagine. Diba? Kaya super sulit talaga nito. Magbababay na tayo sa Shinkansen. Bye, Shinkansen! First time ulit tayo. Gusto ko makita siyang umaalis. Ayan. Nagkaroon na kaagad ako ng separation anxiety. Charot! Grabe. Ayan nga yung mararamdaman yung bilis niya. Kasi yung hangin. Kapag ka nakasakay ka pala, grabe, hindi mo siya mararamdaman na ganun kabilis. Pero, hindi eroplano guys, nabibingi ko. Gano'n. O umaarte lang talaga ako. Nabibingi ka rin. O, diba? Lagi nyo lang siyang itatago. Kasi, eto na yung magiging best friend natin for the next 5 days. Ayan. Kasi lahat talaga free na tayo, diba? Free na lahat ng transportation natin. Basta sakop nung ticket natin ha, or nitong Only Pass natin. Paglabas namin, ito may nakita kami ritong guide. Parang mas okay kung magbabas na lang tayo. Kasi meron dito, ayan, meron ditong platform, tapos yung destination. For example, ito, yung Peace Memorial Museum sa platform 6, 3 minutes walk na lang siya going to our hotel. So, dito na lang tayo. Para sure hindi tayo maliligaw kasi mas malapit na siya sa hotel natin. Dito na tayo sa platform number 6. And then, tatanong natin kung pwede itong natin, ha? Itong pass natin. Pagka hindi, magbabayad talaga tayo. Sadly, hindi dito pwede yung pass natin. Strictly, talagang yung pass natin para lang siya sa Shinkansen. And then, sa mga JR lines na train and buses. Ito kasi hindi siya sakop ng JR lines na trains at saka mga buses. So, hindi siya dito pwede. Guys, nakababa na tayo. Ito yung bus stop. Ang pangalan ng bus stop na binabaan natin ay... Ano pangalan nito, Bes? Paano ba ito basahin? Hosokaikanmei. Hosokaikanmei. Ayan. And then, ito na kagad yung hotel natin, guys. Ayan yung Hosokaikanmei. And then, ito lang, pag ikot nyo, here's our hotel. Hotel My Stays. Ayan, ito lang siya, Diba?
So, ang ganda rin ng location natin. Gamit na lang din talaga kayo ng Google Map kasi ang hirap talaga. Ang hirap talaga ng transportation. Pwede naming magamit yung pass namin for free, pero tinuturo na naman kami sa iba. Oo. Ang layo pa. So, okay na din yun. Kesa naman ma-free nga tayo, tapos maliligaw pa tayo. Ang sundin na lang natin si Google Map. At alam nyo ba, parang ang lapit niya lang kung hindi pa hinto-hinto yung bus. Kasi, anong nangyari, yung mga bus stop sobrang lalapit niya. Same thing kung gumamit tayo no city Streetcar. train or streetcar sa kanila, 11 stops. Yung pala ang lapit-lapit lang. Siguro, wala pa tong 10 minutes, nandito na kaagad tayo kasi paikot lang nga siya. So, ayun lang, basta mag-Google Map lang kayo kung ano ituturo ni Google Map. Talaga, pakiramdam naman namin, accurate naman siya. Ang naging pamasahe namin ay 220 yen Yeah. each. So, okay na din yun, di ba? Kesa maligaw pa tayo. So, tara na. Iwan lang muna natin yung gamit natin kasi maaga pa, hindi pa tayo for sure pag-check-in. And then, kain lang muna siguro tayo, hanap tayo makakainan dahil tanghaling tapat na. Tapos tsaka tayo pumunta ng Peace Memorial Park. Tara na! If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, pag sa akin ang gagaling, yung kinuha naming room, kita dapat natin yung Peace Memorial Park. Taray, oo. Nag-add tayo ngayon ng extra para sa magandang view. Iwan na natin yung ating mga maleta. And then, unahin na natin mag-explore. Diba? Para hindi sayang yung oras natin. Okay. Oh, antaray. Automatic. Nakaka-hotel vibe. Yan. Ito na. Ay. Actually, malaking hotel siya ha, in all fairness. Ayan no. Meron pa ditong lobby. Ang ganda ng lobby. So, gaya ng inaasahan, ipapaiwan lang sa atin yung gamit natin. Napaka-strict talaga nila sa oras. Wala rin itong pakiusapang magaganap. So, ayan. Very promising yung room natin. So, ito ata, first time talaga, na very excited kami na mag-room tour dito sa Japan. Kasi syempre, di ba kapag Japan, alam mo, lagi tayo sa budget. So, baka ito medyo maganda-ganda naman to. Kasi yung amoy pa lang, yung aircon pa lang, yung lobby pa lang. Kaya, tapos yung location, tapos ngayon pinili nating room, meron siyang view ng Peace Memorial Park. So, mamaya, magro-room tour tayo, pero ngayon, kain muna tayo. And then, punta na kagad tayo sa Peace Memorial Park. In all fairness, parang mas nauunang mag-autumn dito. Oh, Diba? kita na. Oh, tapos dito pa sa side na to, namumula na. Mamula-mula. Fresh na fresh. Oh, ito pa, oh. Oh, di ba? Pa-autumn na dito. Sa lagi ninyong nire-request sa amin o nire-recommend itong Saizeriya. Paano ba ito banggitin? Saizeriya. Ayan. So, sige, try natin. Ay, puno yata. Pila. O, sige, go lang tayo. So, now we know kung bakit siya tinawag na ito, best family restaurant. Kasi family pala kumakain dito. Yun ba yun? And then, para maka-order, meron naman ditong instructions. Yun ang maganda sa Japan, no? Kahit yung mga ganitong bagay, may instructions talaga. And kailangan lang daw i-scan. So, tara, order muna tayo. Tingnan natin kung ano yung mga makakain natin. Ayan na. Nakapag-login na si Enzo. Guys, dumating na yung order natin. Tignan nyo naman. Pizza for Enzo. Tapos meron ditong carbonara. Meron ditong chicken na salad. And then ako din, meron din akong pizza. Lahat ng price inilagay na lang namin sa ilalim ha. And then mamaya, tignan natin kung magkano yung pinaka-total niya. Ano muna tayo ngayon? Westerner muna tayo ngayon. Oo, nasa Japan, pero Westerner yung mga pagkain natin. Then, hindi na kami magbablog. Sabihin na lang namin sa inyo mamaya yung lasa. And tapos na tayo. Grabe, ang dami nung kinain natin ha. Kasi imagine niyo yung pizza, tig-isa kami. So, syempre, ano na lang natin, yung lasa niya. O, iano na lang namin kung masarap, carry lang, at saka kung hindi masarap, gano'n na lang. Akala mo, chef? Charot! Oo, so unahin natin
Yung pizza ni Enzo, yung sa kanya, yung cheese. Sa akin masarap. Masarap din yun sa akin. Yung sa akin, yung sausage, curry lang. Oo, ganun din sa akin. Carry lang din. And then, yung salad, para sa akin, masarap. Masarap! And then, lastly, yun naman, carbonara, curry na din. Oo, hindi siya ganun. Hindi siya yung carbonarang nakasanayan ko. Kaya carry na din. Oh. Carry na din. Ayoko sabihin hindi masarap, baka awayan nyo kami. Charot! Hindi. Ano kasi siya, matabang. Ang ganda ng itsura niya sana, pero matabang siya. Tapos, nakakayang sabihin hindi masarap kasi alam nyo ba kung magkano lang nakain namin? Magkano siya? 627 pesos. Yes! 627 pesos lang lahat yun, guys. 2 pizza. Tapos isang platter ng carbonara. Pang good for two na yun eh. Tapos yung salad din, imagine niyo 627. Nakakayang magsabing hindi masarap. So, carry. Diba? Now, punta na tayo sa Hiroshima Peace Memorial Park. Papunta muna pala tayo sa Atomic Bomb Dome. Doon muna tayo pala. Grabe, ang hilig talaga nila sa river. Ang ganda, Ayun, may river cruise na naman dito. Ang hilig nila kay river cruise. Walang kumakaway sa'yo. Ay, sa kabila kumaway. Ayan. Ginakaway mo na. Wala. Sa kabila sila kumaway. Oh. Tara na. Grabe. Pero guys, maloloka kayo kasi rito sa Hiroshima, apaka-ginit! Ang init! O baka kasi matirik yung araw. Mamaya sigurong hapon or gabi, baka hindi na. Yung Japan talaga, lahat talaga na napuntahan natin, maganda. Ay, Diyos mio. Ay, eto na yung Atomic Bomb Dome. As all we know guys, at 8:15 a.m. noong August 6, 1945, an American B-29 bomber carried out the world's first atomic bombing ever na nangyari sa mundo. And then, nung sumabog yun, meron pa ditong natira, kahit papaano sa building na to, ang marirecognize talaga natin, yung pinaka-dome. And for so many years, nagkaroon ng debate kung dapat pa ba siyang panatiliing nakatayo or hindi na. Kasi nga naman, kung makikita pa rin siya na ganyan, una, mas maaalala yung paitong nakaraan nila. And pangalawa, for the safety na din, kasi nga naman baka biglang bumigay. Kaya kung makikita ninyo, meron na siyang harang. But also, sinabi din naman nung iba na hayaan na lang siyang ganyan para kahit papaano, hindi makalimutan kung ano yung nangyari nung nakaraan. Guys, for an additional information, tara punta tayo dito. Papindot natin kay Enzo itong English. This tower was erected by concerned families and friends to console the story of the lives that were extinguished. Ang ganda rin nung ginawa nila dito, no? For free to, ha? Tapos pipindot ka lang doon. It's either in English or Japanese para malaman mo information. And then based doon sa napakinggan namin, grabe, parang that time pala ng World War II, more than millions of students, yung parang civilian labor, something like that, para makapag-serve sa country nila. And then, during doon sa atomic bomb na pinasabog dito, imagine, more than 10 to 20,000 yung namatay ng mga estudyante. Tapos guys, nga pala itong monument na to pinagawa ng mga families and friends para sa pagbibigay pugay do sa mga namatay na tao. Yes, and then, yung babaeng nakikita natin sa ibaba, parang siya yung naging goddess of peace. So, ayan siya. So, grabe, no? Kung ano talaga siya, kung dadamahin mo siya talaga, mararamdaman mo yung bigat nung nangyari nung nakaraan. And guys, from time to time, meron kayong makikitang medyo matatanda na Japanese. Alam nyo, kapag na-feel nilang interesado kayo doon sa history, lalapitan talaga kayo. Tapos, ikukwento nila sa inyo kahit papaano yung history. And then, meron kaming tinanong sa kanya or sa kanila kanina. And then, mamaya namin sa inyo sasabihin kapag medyo nagre-recap na tayo. So, punta muna tayo sa Peace Memorial Park. Medyo mangiyak-ngiyak na ako kapag naririnig ko yung history niya. Pero ito yun habang naglalakad kami.
kapag ka tumitingin naman kami dito sa view, napapalitan yung lungkot ko ng pagkamangha. Kasi grabe, ang ganda talaga dito sa area na to. Ayan, makikita nyo talaga, ang daming puno, para kang nasa forest. Tapos meron ditong river. And then, may mountains doon. Meron pang train na dumadaan from time to time. Diba? Grabe. So guys, alam niyo yun, yung hindi mo na alam yung mafe-feel mo, kung malulungkot ka ba, mamamangha ka ba sa lugar, ma-appreciate mo ba yung ganda ng lugar. Oo, kasi ang ganda ng lugar. Tapos bigla mong maririnig yung history. Parang, ay, ano ba yan? Nakakalungkot. Tapos maririnig mo yung malungkot na history. Makikita pa na naman yung lugar. Ang ganda niya. Mamamangha ka na naman. Diyos ko, mababaliw na yata kami, guys. Promise. Ito naman yung Pond of Peace. Dito makikita natin, meron talaga ritong mga pumipila, lalo na yung mga Japanese, kasi nagbibigay pugay sila doon sa mga namatay during World War II, lalo na doon sa pagsabog ng atomic bomb. Kung makikita nyo dito sa pwesto na to, ayan, nagawa sila dyan, kasi meron dyan libingan ng mga registered na names ng mga nasawi nung panahong iyon. And ito naman yung Flame of Peace. Ito naman ang sinisimbolo niya talaga ay ang panawagan na sana magkaroon na talaga ng kapayapaan sa buong mundo and wag na sanang gumamit ng atomic bomb. So gusto nila na ang Hiroshima ay maging sign of peace. Yun talaga yung sinisigaw nila. Peace. So actually guys mahaba yung history niyan. Una, syempre, baka by this time lahat naman tayo nakapag-research na tayo kung ano nangyari sa Hiroshima. Kumbaga yung pinapakita na lang namin or yung sinasabi na lang namin, yung mas madali na lang intindihin, yung mas generic na lang, kung mas mahaba pa or mas malalim na history, yung gusto talaga ninyo, pwede nyo siyang i-research kasi ang dami rin naman ng movie na lumabas dyan. And then sabi mo, ano yung masaya dito? Nakakano dito guys, ang daming foreigner. Yes. Tsaka iba't ibang lahi talaga. Merong Indians, merong Westerner, merong mga puti talaga. Yes. Ayun yung maganda. Talaga, unlike dun sa Fukuoka, medyo mas kaunti yung mga Westerner. Dito talaga, ang dami talaga. Punta naman tayo dito. Kasi parang pinapatunog nila to. Ayan. Tara, magpatunog din tayo dito. Ito namang Children's Monument, pinagawa ito para sa alaala rin ng mga namatay mismo sa pagsabog ng atomic bomb. Pero, ang naging pinakamuka talaga nito ay si Sadako Sasaki. Siya naman, hindi siya namatay sa mismong pagsabog, pero na-expose siya sa radiation ng atomic bomb at the age of 2. And then, nagkaroon siya ng leukemia. At the age of 10, namatay siya. Yung nasa tuktok na babae na makikita natin sa monument, yan, ang panawagan lang niyan, ang inihiling niya lang talaga, peace. Yun lang talaga ang pinapangarap niya, magkaroon talaga ng peace. Guys, para mas maintindihan pa natin yung history, kahit papaano, punta tayo rito sa Hiroshima National Peace Monument Hall for the Atomic Bomb Victim. Bababa tayo dito. Pero, meron ditong lift. Ang maganda rito guys, free admission. Ito na. Nandito na tayo. Pero, ito yung mga bawal. So, isa sa mga bawal ay ang camera. So, hindi na tayo magbablog sa loob. Ay, so, ayan guys, tapos na tayo. So, hindi na kami masyadong nag-video at saka nag-photograph. Pero, meron naman mga designated area na pwede. Meron doon nakalagay na pwede mag-photo and video basta no flash. And then, kasi makikita nyo lang naman doon, una, yung naging pinsala. Yung naging pinsala ng pinakalugar at kung ano yung naiwan. At yung pinaka naiwan guys, yung pinaka-dome lang talaga. Lahat sa paligid as in bagsak. Yes, actually yun na lang talaga yung makikita ninyo. And then,
hindi na pwedeng mag-photograph doon naman sa pangalan ng mga namatay. Tapos meron doon parang computer, pwede nyo i-search yung mga pangalan ng namatay, tapos yung information Lalabas yung nila, picture picture nila. So doon hindi doon pwede mag-photograph. And then meron pa doon isang lugar bago kami lumabas, ay yung medyo mabigat ng kaunti kasi yun kwento mismo ng mga victims. It's either family nung biktima or sila mismo, yung sundalo nga mismo nandoon eh. Oo. At tapos guys, yung yung interview ng isang sundalo doon, ang pinaka dumurog daw taga sa kanya, yung meron siyang tinutulungan na isang nanay, buhat-buhat yung anak niyang patay. Tapos ang pinakatanong, sundalo, saan yung papunta sa Nara? So sa kagustuhan na nila talagang makatakas Oo. dito. Actually, ang bigat niya talaga. Ang bigat niyang tignan, ang bigat niyang panoorin. Pero ito lang para lang sa akin eh. Isa lang sigurong positive doon na nakita namin, ang daming Americans. Oo. Sa totoo lang, habang pumapasok kami, kaunti yung mga Japanese. Mas marami yung Americans. Lalo na dun sa may nakikinig nung history, yung mga Interviews. karamihan mga Americans. Ibig sabihin, pati sila bukas yung isipan nila and yung kamalayan nila sa nangyari. At gusto rin nilang matutunan yung naging history ng Hiroshima. So grabe guys, no? Ito yung ambience dito sa Peace Memorial Park. So ikaw, anong masasabi mo? Ang mapapansin mo dito, no? From there hanggang dito sa pinaka-park, isa lang taga sinisigaw nila. Isa lang tagang gusto nilang makamit nating lahat. Yung peace. Ay, actually, appear tayo dyan. Alam nyo, eto totoo ha, nung bago kami rito pumunta, kasi nga syempre na-expect ko na sobrang bigat ng magiging feeling ko dito. Kasi nga ang daming namatay. Imagine, more than 140k yung namatay. Pero sabi nga ni Enzo, di ba, hindi siya yun yung totoo o actual. Kasi syempre that time wala pa naman masyadong record. Ito kasi mga ito, pinagawa na for peace. For example, yung Fund of Peace, yung Frame of Peace, tapos etong Children's Monument, lahat siya parang ginawa siya for peace. Alam niyo yun? So parang hindi ko naman sinasabing nakalimutan na ng mga Japanese yung nakaraan, but ang pakiramdam ko, nag-heal na sila. And then yung healing nila, as in ang gusto na lang talaga nila, peace. Hindi sila na nag-isip na parang gumante, parang ang gusto talaga nila, peace. Lagi tayo doon uuwi sa salitang peace. And then, naalala ko din, meron ako napanood na news na even President Obama, pumunta na siya rito sa Japan, dito mismo sa lugar na to, and then nagbigay-pugay din siya sa mga naging biktima nung atomic bomb. So, kumbaga, ibig kong sabihin, talagang, yes, nandito pa rin yung history, hindi na natin siya mabubura, pero nag-move on na. And then, ang importante na lang talaga yung hinaharap. So, yun pa lang yung relationship ng mga Amerikano tsaka Japanese now, ibang-iba na. And then, di ba sabi na nga namin sa inyo kanina, yung pa-cliffhanger namin, meron sa aming lumapit. Ang tanong ko kasi doon sa matanda, galit ba sila sa Americans? And they said, no, hindi na. Siguro kung nung time na yon galit sila doon kung sino yung namamahala ng government that time. Pero sa Amerika, as a whole, hindi. Kaya makikita nyo guys, yung mga Americans, nagbibigay-pugay din sila, nakapila din sila. Tapos habang nakapila kami, Americans at Japanese, nagtatawanan sila, nagkakamay pa. So ayun yung ibig naming sabihin. Instead na makulong tayo dun sa nakaraan, nag-move on, and then peace na yung pinag-uusapan ngayon. Yung panawagan ngayon, peace na. Siguro kaya ganun yung mga Japanese na mamababait sila kasi takot silang gumawa ng masama. Na possible na pag gumawa sila ng masama, mangyari ulit yung mga nangyari nung nakaraan. Kasi nga, ang iniisip na lang nila, wala na sila magagawa sa nangyari sa nakaraan. Ang pinaka magagawa lang nila, kung ano yung present. Kasi kung ano yung tinanim nila sa present, ang makikinabang naman yun, yung mga susunod na henerasyon. And then, lagi nga nilang sinasabi na yung mga Japanese, gusto nila sa kanila magsimula yung peace para nga siguro, hindi na nga maulit yung nakaraan. Kumbaga, sila na yung nagiging model of peace. Kumbaga, ganun. Ginagawa nila yung sarili nila na hindi, sa atin dapat magsimula yung peace para hindi na mangyari yung nakaraan. So, nakakatuwa siya. Tara, nabalik na tayo sa ating hotel. Ito yung hotel natin, guys. Oh. Ayan, nasa harapan lang mismo. So, grabe. It's 4:30 p.m. Akala namin, makakapag-check-in kami ng saktong 3. Hindi pala. Kulang yung 3 oras para i-explore yung area na yun. Kasi sa history pa lang talaga, mabubusog na talaga kayo. So kulang na kulang yung 3 oras doon. Siguro mga 4 hours, caring-carry na. Check-in na si Enzo. So siya.
Kinukuha niya na rin yung bag natin. And then, eto na yung lobby ng hotel. Ganda, no? Oh. Maganda siya in all fairness. Tapos meron pa ritong pahagdan. Nakakayaman din yung pahagdan. Ayan. Oh, diba? So, excited na kami for our room tour. So, kapag check-in na si Enzo. And then, ito, meron dito mga amenity nakalagay. May mga toiletries dito. Ay, walang English. Ito, paano naman ba ito bubuksan? Ayan. Hairbrush, beauty set, ano naman to? Body towel. Ano to, bes? Black tea. Ay, ito gusto ko to. Kumuha tayo nitong cotton buds. Ayan. Cotton buds ngayon ang kunin natin. Tapos, ano pa dito sa kabila? Multi-wash liquid, razor, or shaver. Kuha din tayo niyan. Ano to? Chic. Shaving. Ano siya? Shaving cream. Tawag dito. Kuha din tayo yan. And then, facial cleanser. Kuha tayo. 3 nights tayo dito, guys. Kumuha na tayo ng pang 3 nights natin. Para hindi na tayo bababa. Ayan. Tapos, cleansing oil. Hindi namin alam kung paano gamitin yung cleansing oil. Ay, may toner. Kuha tayo toner. Ayan. Okay na tayo. So, ayan lang muna ang kukunin natin for today's video. Oh, may lift! Hindi kami maano-maano for today. Ayan. And then, tara na. Hi! Kitang-kita daw nila ako. So, papaano ang siste? Ay, itatap. Taray. Oh, tapos, Room numbers. Ay, 6 pala tayo. 6th floor. O, di, kamali pa si Enzo. Ayan. So, itatap natin. Top, then pindot. Then, pindot. Taray, oh. Merong vending machine sa mismong floor natin. So, siguro kada floors meron. Ay, in fairness, maganda nga siya. Ganda niya. Hotel na hotel yung dating niya. Ito na yung ating hotel. Are you ready for the room tour? Kami excited kami. Kasi syempre, it's Japan, di ba? Yan natin kung maganda yung room natin. So, pasok tayo kagad. Pagpasok, mirror kagad yung sasalubong sa atin. Walang cabinet dito. And CR sa bandang kanan. Ito na yung CR. Excited ako sa CR nila. Taran! Malaki ang CR! And, syempre, automatic din guys yung CR nila ito. Tapos, meron silang, meron din palang mga toiletries dito. Ito, meron shampoo, may conditioner, and body soap. Tapos, syempre, maganda. Hot and cold shower, and bathtub. Usual naman, ganun talaga palagi sa Japan, di ba? Oh, tapos di meron lang ditong mga toothbrush. Di ba? Nakadoble kuha pa tayo. Sige guys, labas kagad tayo. And ito na. Ito na ang ating agad yung ating bed. Malambot ang ating bed. Tapos ito, ano nga tawag dito? Bathrobe, di ba? Tapos meron ditong pa vanity mirror, may ilaw, telephone, ano to? Air freshener to, no? Yan. Tapos ano pa to? Wait lang guys, nakukurious yung pag nakamay mo nakatago-tago eh. Awkward siya. So guys, meron din tayong TV dito. Ang hindi ko lang sure kung smart TV din ba siya. Tapos dito sa baba ng TV, nandito ating fridge. Yan. Bilan tayo mamaya mga tubig natin para mapalamig natin. Tapos dito naman, cabinet natin. Pag box mo ng cabinet, andito yung safety deposit box. May mga hanger. Ay, ano to? Ay, merong may laman. Extra unan! Ang saya! Ganun din ba kayo guys? Gusto niyo rin ba na marami kayong unan, di ba? Okay, next na tayo. Proceed. Dito guys, sa tapat nating cabinet, meron ditong lamesa at saka sofa. Ang pinakagusto ko talaga pag may ganito sa hotel, yung nagkakape ka, no? Whether morning or sa hapon. Kasi ito yung sinasabi namin sa inyo ni Mel. Kaya tayo nagbayad ng extra para sa gantong view. Guys, ang pangalan nga pala ng hotel natin ay Hotel My Stay Hiroshima Peace Memorial Park. Ang presyo na nakuha natin ay 4,000 pesos. Pero ngayon, chinek namin siya,
Ang gate natin ay November 4 to November 5 for 2 guests. Ang presyo niya ay 2,988 pesos. 'Di ba? Mas mura. Pag tinatanong nyo kami, uy, go with Mel and Enzo, magkano yung nakuha nyong hotel? Sinabi namin yung presyo, mas mura. Tapos pag chinek nyo, mas mahal. Kasi guys, yung presyo ng hotel na makukuha natin, nakadepende talaga siya sa dates na pipiliin natin. Tulad ngayon, yung nakuha naming hotel, nakuha naming date, mas mahal. Tapos, upon checking for November 4 to 5, mas makakamura, di ba? Now, pagdating naman sa Shinkansen ticket, ang inavail namin ay JR Hiroshima Yamaguchi Area Pass, which is 5,755 pesos. Kasi kung ang gagawin natin per ride, halimbawa tayo sa Shinkansen, so tayo nanggaling tayo sa Fukuoka. Ito, tignan natin yung Fukuoka, piliin natin halimbawa Hakata, and then bababa tayo ng Hiroshima. So yun pa lang, 2,417 pesos na. So kung Hiroshima lang yung pupuntahan natin tapos magbabalikan, mas makakamura tayo. 2,4 plus 2,4, that's 4,8 pesos. Yes! Ang galing mag-compute. Pero kami nga kasi, bukod sa Hiroshima, meron pa tayong isang pupuntahan. So, kung mag-pepper ride kami, mas mapapamahal tayo. Plus, kasama pa dito yung iba pang mga JR trains, buses, and then meron pa tayong pupuntahan na island na pati yung ferry, free na din. And yun nga, pati mga bicycle, kapag meron doon sa station na free ha, nakasama dito sa may inabil natin, free na din yun. Na-tsempo lang tayo kanina na hindi free. And then, pagbaba na halimbawa natin ng Shinkansen sa Hiroshima, marami naman doon means of transportation. So tayo, nag-bus tayo, pero meron din doon, ano nga yung tawag nila doon? Streetcar, yun yung parang electric train. Hindi parang, electric train talaga. So pwede din yun yung gamitin ninyo. Mag-Google Map lang kayo kung saan kayong station bababa. So, ayan! Kompleto, siksik at liglig ang information natin for today's video. Sobrang mahirap yung pag-claim nung ticket doon sa Shinkansen. Diyos ko, nakakatanga talaga, promise. Pero at least, ayan, napakita na namin sa inyo. Hindi na namin masyado pinakita yung pagkakamali namin. Kasi baka mga 15 minutes video yun. Nakailang pabalik-balik kami. And then, this time, mas may idea na kayo. And then, ito naman pinuntahan natin, yung Peace Memorial. Mixed emotions, yes, kapag binalikan mo yung nakaraan, meron kayong something na mafe-feel. Pero at the end of the day, ang isipin mo talaga, yung naging progress ng Japan. Imagine niyo, 'di ba? Nag-move on sila and then ginawa nilang inspiration yung nangyari sa kanila. Tapos ang pina-prioritize nila ngayon yung peace. O tingnan niyo, sino mag-aakala na dumaan itong Hiroshima sa ganong kalagim na nakaraan. Napaka-unlad nitong Hiroshima, napakaganda. Promise. Para na nga rin siyang Tokyo na mas more lang, yung laki ng city niya and then yung itsura ng mga buildings niya, para na siyang Tokyo. Pero grabe, ito kasi talaga parang nature na nature pa rin. So maganda pa rin talaga siya. So ayan, mag-explore na tayo sa Hiroshima syempre sa mga susunod nating vlogs. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pa nating Japan Travel Vlogs. Bye everyone!